Ayan, hello guys! I'm Christine and welcome po sa ating channel. So, shoutout ako sa lahat ng mga new subscribers natin sa ating channel. Maraming salamat po. And sa mga nagko-comment, nagla-likes, maraming salamat po sa inyong suporta. So, ngayon pag-uusapan naman natin guys kung paano nga ba magsimula ng maliit na negosyo. Ito ay general, no? Hindi lang ito tindahan. It's general negosyo. Since noong mga old videos ko, tinatakol ko naman yung about sa aming iba't ibang negosyo na pinapasok namin. So, paano nga ba magsimula? So, ito yung share ko sa inyo ngayon. So, meron akong tatlo dito na sinulat na gusto kong i-share sa inyo. Ito yung mga experiences ko, no? As matagal na rin akong negosyo and marami din akong mga na-experience, mga failures, and yun. So, yun yung pag-uusapan natin. So, unang-una, no, pinakauna is just start, no? Pag ikaw ay merong nakaano sa utak mo, yun nga, lagi kong sinishare ito guys na as early na mag-business kayo, mas better kasi mas maaga kayong mag-fail sa business and maaga nyo ring ma-experience yung inyong tawag dito, yung leksyon na makukuha nyo doon sa inyong mga past experiences sa inyong pagsak ng iyong negosyo, ganyan. Kasi hindi naman pag nagnegosyo ka, diretso successful yung yung successful kasi, from the word successful sa business, it's really depend kung ano yung success na gusto mong doon sa pagninegosyo, no? Kasi depende kasi yan kung gusto mo talaga sobrang yung grabe, yung gusto mo talaga yung may factory ka na, mga ganyan. So, ibang level na kasi yun, no? So, ang masasuggest ko, just start, no? Kung ano yung nasa isip mo na negosyo ngayon, simulan mo lang guys. Huwag kang matakot na i-try and alam mo yung mag-expect ka rin na maaring hindi nga mag-work itong negosyo nito. Pero just try, no? Kasi wala namang mawawala kung itatry mo. And hindi mo rin malalaman yung result kung hindi mo itatry. Diba? Parang sa ano lang yan, parang sa buhay natin, diba? Kung takot tayong sumugal sa lahat ng bagay, lagi tayong takot, no? Parang wala tayong ma-learn na experiences sa ating buhay. Hindi enjoyable yung ating buhay, diba? Boring yung buhay natin kung takot tayong mag-try o magsimula, no? So, ayan. So, number 2, eto, focus sa goal. So, syempre, pag ikaw ay nasa-start ng business, guys, importante na meron tayong goal sa ating business. But, sometimes, may mga direksyon tayo na gustong puntahan na minsan, maiisip mo nga, bakit may mga aberya, no? May mga aberya na nagaganap. Yung, kahit anong plano mo dun sa business mo, laging yung plan ni God talaga yung mananaig, no? Siya talaga yung may talaga may hawak dun sa kapalaran natin sa pagninegosyo. But just focus on your goal, and kung goal mo for the next, kasi yun yung naging goal ko before, na nagiging goal namin na sana ito makapag tayo, kasi dati naalala ko nung nag-start kami way back 10 years ago sa aming longganisa business. That time, wala pa kaming experiences talaga guys. Hindi kami marunong magtimpla. Wala kaming recipe guys. Hindi kami marunong si Papa ng hindi siya marunong magbuhol ng mga longganisa, ng chorizo. Hindi namin alam yung guys. So, nag-hire pa kami. So, imagine nag-hire pa kami, no? Hindi ko alam kung saan galing yung pera namin dati. So, nag-hire kami. So, per day naman yung namin, hindi per day, per kilo, no? Kung ilang kilo yung ipapamix namin sa kanya, tapos sa kanya na yung recipe na yon. And wala talaga kami experience sa time na yon. And yung ginagamit namin is wala kaming sealer before, no? Parang feeling ko mahal yung sealer before wala yung mga sealer ngayon na mamurahin, na makakabili ka lang sa Shopee or sa kung saan. Before guys, wala. Yung ginagamit ko, katol yung pinapang sealed ko. So, naging goal namin na sana, mo yung ma-improve din yung aming, negosyo, ganyan. So, may mga goals talaga tayo.
no? So, imagine niyo 10 years ago na yon, pero buhay pa rin naman yung aming paglulongganisa. At ngayon na, marunong na si Papa, no? Marunong na si Papa sa paglulongganisa. Mas marami siyang alam ngayon compared nung 10 years ago, 'di ba? So, number 3, ito, bumangon ulit. Pag ikaw nag-start ng business, guys, syempre, nag-start ka na, and, syempre, no, kahit anong focus mo, kahit ano pa, yung plano mo dun sa business mo, may ano talaga na, mag-fail yung business. Pero actually, hindi ko nga tinatawag na failure yun. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, dami kong pinasukan na negosyo. Pero, as I look back, no, ngayon na nandito na ako sa aking kinauupuan, naiisip ko na hindi pala failure yon. It's just parang, sabi ko nga, parang yung panahon, yung naging best teacher natin. Kasi nga, mas nagiging strong tayo. Kaya nga sinasabi ko na bumangon ulit. No, wag tayong, kahit pa daming negosyong nag-fail, wag kayong susuko, guys. Kasi, syempre, sasabi ko talagang, iba pa din talaga pag negosyo compared sa nagtatrabaho. Kasi syempre, mas masasabi kong mas malaki yung tsansa na mas uunlad yung kabuhayan natin, no? Compared sa kung nagmi-minimum wage earner ka lang, medyo mahirap talagang bumangon pag ganyan. Kaya kung mag-fail man kayo sa business, wag kayong wag kayong magdalawang isip na mag-try ng iba, or kung ayaw talagang bitawan yung negosyo ninyo, alam mo yung i-continue nyo pa din, o pwede naman kayong magtrabaho while kung hindi pa talaga ganun ka-boom yung business, magtrabaho ka while ginagawa mong sideline yung pagninegosyo mo, no? May mga ganun namang instances pag medyo kaya ng tapatan or sobra-sobra na yung kinikita mo sa business compared dun sa sinasahod mo, pwede ka na mag-focus kung talagang established na yung business. And yun, kagaya nga sa amin example, syempre, nung nag-start talaga kami, yung aking Shopee talaga yung naging negosyo namin, yung Shopee na yun talaga yung bumuhay sa amin for how many years. And yun yung naging way na mapa-stop ko si Papa sa pagtatrabaho dahil sa pag-Shopee online, pagiging online seller ko. And isa din yung Shopee yung nakapagbigay sa amin itong bahay, no, bago nawala si Shopee. bago ko binitawan talaga for good yung aking online sell. Online seller pa rin naman ako ngayon kasi lahat ng ko sa aking frozen business is online nga din naman talaga yung transactions. Apektuhan din kami nung nag-pandemic. Malaking apekto talaga sa negosyo namin yung nung nag-pandemic. Kaya syempre wala mong mag-aakala, 'di ba? Walang mag-aakala darating yung ganong pandemic na sa buhay natin. Syempre, ganun pa man, pinilit nating bumangon, and yun, andito na tayo, nagtitindahan na tayo ulit. So, ayun, and yun, wag lang susuko, guys, bangon lang ng bangon. Kahit nag-fail tayo sa buhay, bangon pa rin tayo, guys, and always pray. And yun naman wag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi pag meron talagang mga nawawalang negosyo, meron nga papasok ng iba, which is diba? Nakapagtindahan na ako. Sino bang mag-aakala, diba? So, ayun. So, yan lang, guys. Yun lang yung share ko sa inyo. Yun yung mga ko na pag gusto mong magtayo ng maliit na sa negosyo, just start lang talaga. Huwag kayong matatakot, guys. So, ayun. So, salamat sa panonood, and see you in my next video. Bye!